Values Education 9, Term 1, Learning Competencies 7C, na ilalapat ang mga paraan upang mapaunlad ang sariling kamalayan sa pagiging mabuting digital citizen. Bago tayo magtungo sa pinakatampok ng ating aralin, alamin muna natin ang dalawang mahalagang termino. Lahat tayo na gumagamit ng internet ay tinatawag na netizens o network citizens. Ngunit hindi lahat ng netizen ay nagiging digital citizen. Lagi nating tandaan, ang pagiging netizen ay status. Ang pagiging digital citizen ay responsibilidad. Ang pagiging digital citizen ay nangangahulugang ginagamit mo ang internet ng may kaalaman, disiplina, at paggalang sa batas at sa iyong kapwa. Kaya ang hamon sa atin, hindi lang basta maging netizen, kundi maging isang mabuting digital citizen. Upang maging isang mabuting digital citizen, mahalagang maunawaan natin ang netiquette o network etiquette. Ito ay ang mga alituntunin ng tamang pag-uugali at magandang asal na dapat nating ipinapakita kapag tayo ay nakikipag-ugnayan sa digital world. Subalit ang kaalaman sa netiquette ay hindi sapat. Ang ating kaalaman ay dapat transition tungo sa pagsasabuhay at konkretong kilos. Dahil dito, ating tatalakayin ang 6 na praktikal na paraan upang totoong mapaunlad ang ating sariling kamalayan at gawi online. Ating talakayin ang unang paraan, pag-isipang mabuti bago mag-post. Huwag tayo magpadala sa ating emosyon. Bago tayo mag-react, mag-comment, o sumagot sa mga maiinit na issue online, huminga muna tayo at mag-isip ng mabuti. Ang emosyong na i-post agad ay mahirap nang bawiin. Mahalaga ang proteksyon sa ating personal na impormasyon. Iwasan nating mag-post ng ating tirahan, numero, o iba pang sensitibong detalye upang makaiwas tayo sa mga panganib tulad ng hacking at identity theft. Ikalawang paraan, suriin ang iyong digital footprint. Ano nga ba uli ang digital footprint? Ito ay ang mga tala o bakas ng lahat ng bagay na iyong ginawa, binisita, sinearch o ipinost online. Kaya mahalagang mag-iwan tayo ng magandang bakas. Bago tayo mag-comment o mag-share, itanong sa sarili, ito ba ay makatutulong o makasisira sa akin at sa iba? Tandaan natin, permanente ang ating online history. Kahit i-delete mo ang isang post, may posibilidad na na-screenshot na ito ng iba at maaari itong makaapekto sa iyong reputasyon sa hinaharap. Ang ikatlong paraan, sundin ang lahat ng batas ng intellectual property. Mahalaga ang paggalang sa gawa ng iba. Iwasan nating kumuha, gumamit, o magbahagi ng mga larawan, artikulo, musika, o gawa ng ibang tao na parang sa atin ito nang walang pahintulot mula sa lumikha. Maglagay tayo ng tamang credits. Kung gagamit man tayo ng impormasyon o ideya mula sa internet para sa ating proyekto o post, ugaliing ilagay ang sanggunian o pangalan ng orihinal na may akda. Proteksyon ito laban sa plagiarism at paglabag sa copyright laws. Ang ikaapat na paraan, protektahan at palitan ng password ng iyong accounts ng regular. Una, siguraduhing matatag ang iyong password. Iwasang gamitin ang iyong kaarawan o pangalan. Mas mainam na gumamit ng kombinasyon ng malalaki at maliliit na letra, numero, at mga simbolo tulad ng exclamation point o hashtag. Pangalawa, palitan ito ng regular. Ang pagpapalit ng password tuwing ilang buwan ay praktikal na hakbang sa cybersecurity para hindi basta-basta ma-hack o ma-access ng iba ang iyong account. At huli, iwasan ang pagbabahagi ng password. Ang iyong login details ay pribado. Huwag itong ipagkakatiwala o ipahiram kahit sa matalik mong kaibigan o kahit sa kasintahan mo upang maiwasan ang anumang aksidente o panggagamit sa iyong identity. Ang ikalimang paraan, suriin kung saan galing ang impormasyon na iyong nabasa o mag-fact check muna. Una, ugaliin nating mag-fact check bago mag-click o mag-share. Sa dami ng impormasyon sa social media ngayon, madaling kumalat ang mga maling balita o tinatawag nating fake news. Pangalawa, suriin nating mabuti ang pinagmulan. Bago natin i-share ang isang headline o post, itanong muna natin, mula ba ito sa isang kilala at mapagkakatiwalaang news outlet o formal na ahensya? O galing lang ito sa isang kahina-hinalang website? Tandaan natin, sa tuwing humihinto tayo para suriin ang katotohanan bago mag-share, pinipigilan natin ang pagkalat ng maling impormasyon at pinoprotektahan natin ang ating komunidad sa kalituhan. Ang ika-anim at huling paraan ay
I-report ang mga illegal na aktibidad at hindi magandang pag-uugaling nakikita online. Huwag tayong manahimik kapag may nakikitang mali. Kung nakakita tayo ng cyberbullying, pananakot o malisyosong gawain, huwag lang natin itong i-scroll past o ignorin. Gamitin natin ang mga safety feature ng mga platform. Halos lahat ng social media apps ay may report button. Gamitin natin ito upang isumbong ang mga fake accounts, pamemeke o panloloko o hindi angkop na nilalaman. Sa pamamagitan ng pagre-report, hindi lamang natin pinoprotektahan ang ating sarili, kundi nakatutulong din tayo upang maging mas maayos, ligtas at malinis ang ating digital na komunidad. Upang maipakita natin ang ating pagsasabuhay sa araling ito, sasagutin natin ang isang mahalagang tanong. Paano mo maitataguyod at maisasabuhay ang mga paraan ng pagiging isang mapanagutang digital citizen? Sasagutin natin ito sa pamamagitan ng isang individual na gawain batay sa iyong paborito at pinakamahusay na kakayahan. Maaari kang gumawa ng poster, mag-record ng 60-second vlog, sumulat ng spoken word poetry o sanaysay, kumanta ng short jingle, o magtanghal ng isang maikling puppet show. Ang pinakamahalaga, maipakita mo ng malinaw sa iyong gawa ang mga konkretong paraan ng pagiging isang mapanagutang netizen. At hanggang dito lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam.